Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Basahin po natin ang ating mabuting balita sa araw na ito ayon kay San Marcos chapter 6, verse 16, verse 14 hanggang 29. Papuri sa iyo, Panginoon. Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias. Siya'y propeta katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian, kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din. Sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanyang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Binigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dito po natin narinig sa ating mabuting balita ang hindi matuwid na pamumuhay ni Herodes, at dahil dito ay si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at hanggang ito ay humantong sa pagpupugot ng ulo ni Juan.
ito po ang dulot at mga at kumbaga yung pinaka sakripisyo na naibigay ni Juan sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At dito naman si Herodes, isa siyang pinuno na dahil sa nabitawan niyang pangako ay ayaw niyang mapahiya sa kanyang mga panauhin. At dahil dito, kahit mali ang kanyang gagawin, ay pinili niya na ito ay gawin. Ang ibig sabihin lamang ay wala siyang paninindigan o kaya wala siyang prinsipyo na kahit inuusig na siya ng kanyang budhi o kaya ay nababagabag ang kanyang kalooban habang pinapakinggan si Juan, ito ay hindi sa kanya nagbibigay ng lakas ng loob para sundin kung ano ang tama. Ito ay dahil sa namumuhay siya sa kanya sa pita ng laman. Kung mapapansinin nyo, dahil lang sa sayaw ng anak ni Herodias, siya ay nangako ng kahit kalahati ng kanyang kaharian. Kung sa iba, ano ba naman ang sayaw-sayaw lang. Pero si Herodes ay parang lubos na nabighani o kaya ay talagang nag-enjoy siya sa kanyang pinapanood. Kaya nga siguro sa mga TikTok talagang popular din yung mga pagsayaw-sayaw sa mga TikTok. At ito ay nagiging bunsod ng ating mga hindi magandang gawain. Katulad kay Herodes, nawa ay iwasan natin ang ganitong kahinaan, lalo-lalo na kung ito ang ating mga kahinaan, para hindi tayo makagawa ng hindi tama. Katulad ng ginawa ni Herodes na dahil lang doon sa sayaw ay napugutan ng ulo si Juan. Yun lang po mga kapatid, maraming salamat sa pakikinig at pagpalain po lagi tayo ng Panginoon. Amen.